Nag-iba na ng konti ang ihip ng opensa at mga plays sa team ng Yokohama dahil na rin sa walang Kawamura sa kanilang last 2 games at kita naman hirap na hirap ang Yokohama sa pag-score. Kanya-kanyang tira na lamang sa 3-point area at walang malinaw na play para sa high percentage na tira. Dala na rin na walang kapitan ang barko ng Yokohama sa kanilang huling dalawang laro. Kay Soto nagkakaroon nga rin ng magandang pwesto sa ilalim para sa opensa kaso yung bola hindi na umaabot pa sa kanya. Nakakadismaya ng konti para sa mga fans na nakapansin nito pero normal lang yan dahil na rin sa hindi na team play ang ginagawa ng Yokohama sa karamihan ng kanilang mga plays dahil wala na nga ring habol pa sa wildcard ang kanilang team at wala pang Kawamura na magdidikta ng magandang opensa. Malapit-lapit na nga rin ang Olympic qualifiers at ang NBA Summer League kaya pull out na muna si Kai o aalis na muna si Kai Soto sa team ng Yokohama pagkatapos ng kanyang regular season dito at pagtutuunan naman niya ng pansin ang Gilas team na kung saan maglalaro sila sa teritoryo ng kalaban sa Riga, Latvia. Dadayo ang Gilas sa magandang lugar ng Latvia at asahan natin na maraming mga NBA scouts ang manunood dito sa Olympic qualifiers at pagkakataon para kay Soto na maipakita niya ang kanyang galing sa level na ito ng basketball. Coach Tim Cone ang may hawak sa Gilas kaya naman papalag ang Gilas team lalong-lalo na nga kung nasa 100% ang kanyang 12 players na maganda ang laro sa FIBA Asia Cup qualifiers. Baon ng Gilas ang magandang momentum sa international competition at kakailanganin talaga nila ito sa Olympic qualifiers. Dagdag kumpiyansa na rin sa kanilang team. Mapapalaban kagad si Kai Soto sa mga digalidad na mga sentro at power forwards kagaya nina Davis Bertans at Kristaps Porzingis ng Latvia. Inaasahan na natin na hindi magiging madali ang matchup ni Kai sa Olympic qualifiers at matcha-challenge talaga si Kai Soto laban sa bigating mga players pero hindi nga rin niya sasayangin ang pagkakataon na makapaglaro sa harapan ng maraming NBA scouts kaya asahan rin natin na ibibigay ni Kai ang kanyang best sa larong ito nang sa ganon ay hindi siya mapag-iwanan ng mga NBA bigs o players. Ang mga teams na maglalaro sa Latvia Basketball Olympic Qualifiers Group ay ang Brazil, Cameroon, Georgia, Latvia, Montenegro at ang Pilipinas. Kilala ang Brazil, Georgia, Latvia at Montenegro sa kanilang lakas sa larangan ng basketball at isa rin ito sa dahilan kung bakit maraming mga NBA scouts ang manonood sa Latvia Olympic Qualifiers Group dahil titignan ulit nila ang mga batang players ng mga teams na pwede na sa NBA at kakayanin na makipag-compete sa NBA level. Kung halimbawa na lamang magkakaroon ng magandang plays o makakadakdak si Kai sa harapan ni na Kristaps at Bertans ay malaking bagay na yon dahil NBA level ang depensa ng dalawang players na ito at mas magiging kapansin-pansin ang laro ni Kai kung mahihigitan niya ang performance ni na Kristaps at Bertans kapag nakaharap nila ang team ng Latvia. Hindi magiging madali pero hindi naman ganon kaimposible na magawa nga ni Kai ang bagay na yon. Madalas na nagkakanya-kanya na nga ang mga players ng Yokohama lalong-lalo na sa opensa. Unang dahilan wala na silang pag-asa na makapasok pa sa next round. Ikalawa kailangan nila ng magandang stats para sa kanilang scouting report para maging maganda ang kanilang records sa stats bago matapos ang Japan B1 B-League season at magka-interest pa rin ang mga teams at liga sa kanila. Ilan lamang ito sa dahilan kung bakit kanya-kanyang opensa na ang mga players ng Yokohama at wala nga rin silang point guard sa last 2 games na si Kawamura na siyang nagdidikta o madalas na kumokontrol sa takbo ng laro ng Yokohama lalong-lalo na sa opensa kaya naman mas pumangit pa ang opensa ng Yokohama noong walang Kawamura. May laro pa ang Yokohama hanggang sa Mayo at hindi pa tapos ang trabaho ni Kai sa Japan B1 B-League at ito ay ang humakot ng double-double na stats sa laro. Magandang oportunidad ito na may labas ni Kai ang kanyang best game dahil wala na ngang pressure para sa team ng Yokohama. Manalo-matalo ay ayos lang ito dahil na rin sa hindi na nga rin sila makakahabol pa sa wildcard spot para sa next round.